another chance para mag-travel at mag-bonding with the family. At ngayong araw, kasama itong si Netoy, pupunta kami ngayon sa Tagaytay, another travel adventure na naman, kasama ang pamilya ko at susunduin ko sila ngayon sa bahay. Pero bago yon, may susubukan tayo para sa travel na to. Let's go, DJI! Kilalang kilala ang DJI sa kanilang malulupit na mga drones at mga wireless microphones. Pero ngayon, itong DJI product na hawak ko ay power station. Ito yung DJI Power 1000 Mini. At para sa travel adventure na to, ito ang susubukan nating power station. Isang mabilis na unboxing lang. Yeah! Ang mga kasama sa box ay dalawang klase ng kable. Ito yung AC cable for charging kapag sasaksak natin sa mga saksakan sa AC. At ito namang isa ay para sa solar panel. At syempre, yung bida. DJI yan. Alright! DJI Power 1000 Mini. So yun, subukan natin. Ang liit lang niya pero ang bigat. So kapag binuksan natin siya, tingnan natin kung may charge. Ayun, meron siyang 50% na charge. Ito naman yung DJI Power Car Battery Charging Cable na pwede mong mabili separately. Na ikakabit natin ngayon dito sa battery ni Netoy para ma-charge natin itong power station habang bumabiyahe. Tingnan natin gaano kahaba. Ang haba, men. Oh, kung nag-aalala ka na baka hindi umabot dahil yung battery ng kotse mo ay nasa harapan at gusto mong ilagay yung power station sa likuran, napakahaba nito. Oh, tatansyahin ko lang ha. 1, 2, 3, 4. Nasa 4 meters yung haba. Parang ahas. So ito yung kakabit natin sa battery. Ito naman yung kakabit natin sa power station para ma-charge habang umaandar. Ayun, naikabit na natin yung negative. Ito yung positive. Tapos, ito yung kabilang dulo. So, ikakabit ko lang to dun sa power station. Magcha-charge na siya pag nakabukas na yung makina ng sasakyan. Subukan natin. Ayun. So, nag-charge siya ngayon ng around 398 watts. At from 50% na charge, meron siyang 76 minutes para ma-full charge. Yan oh. So pwede tayong bumiyahe. Habang mabiyahe tayo, nagcha-charge yung ating DJI Power 1000 Mini. At ang isa pa sa nakakatuwang feature ng DJI Power 1000 Mini at ng mga DJI na mga power banks, meron din silang cellphone application para remote monitoring. So kung gusto mong ma-monitor kung ano na nangyayari dun sa power station mo, ayan. So ayan, nakikita ko ngayon dito sa cellphone app. Ito yung DJI Home na meron siyang input charging ngayon na 399 watts. So around 52% na siya simula nung sinaksak natin doon sa charger na kinabit natin sa battery ng sasakyan. Tapos pag nagsaksakan sa kanya ng mga cellphone, ng mga gadgets na gusto mong i-charge, makikita mo naman yung nangyayari dito sa output, dito rin sa application. Napaka-convenient. Tara, puntahan na natin yung mag-iin ako. Naghihintay na yun. Ilang minuto pa lang ako nakakali sa playground pero nasa 60% na agad yung na-charge niya. Pero syempre, mas mabilis pa rin yung charging niya kapag sa AC mo siya chinarge o sa alternating current kapag sinaksak mo sa mga saksakan sa bahay. Ngayon kung nakalimutan mo naman siyang i-charge sa bahay tapos meron ka nung charging cable na pinakita ko sa inyo kanina kagaya nung ginagamit natin ngayon. Sa biyahe, makapag-charge ka. Convenient. 61% at nandito na sila. Scarlett, are you ready? Yes. Everybody. Everybody close your eyes. Please protect in your time. Thank you, Jesus. Amen. 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 Tagaytay, let's go! Stop over lang sa Starbucks para magkape. 6 to 8, let's go. Okay na, kape na. Yay! Scarlett, are you ready? But somehow we didn't care. Way back then, saw all the movies on a big screen.
Final stopover natin, kabababa lang natin ng Skyway. Nandito tayo ngayon sa Shell, sa SLEX, South Luzon Expressway. And update, 98% na. And take note, wala pa kaming isang oras bumabiyahe. So, yung oras na nakalagay dyan kanina is estimation lang, pero pwede pala siyang mas maiksi na oras para ma-full charge. So, dahil 98% na yan, 5 minutes na lang, full charge na siya. Wala pa kaming isang oras na bumabiyahe. Daddy, 100. Hindi pa kami nakakaalis dito sa Shell. Nag 100 na siya. 100% na siya agad. Ito, palabas pa lang kami ng Shell, oh. 100 na siya agad. Kabilis-bilis naman ma-full charge. 100% na. Binutin ko na to. Okay. So from 50% to 100%, less than 1 hour. Kapag ito ang ginamit mong pang charge, nakakabit yan sa sasakyan. Pero syempre kapag AC or yung isasaksak mo siya sa bahay talaga, mas mabilis. At dahil dyan, tuloy-tuloy na tayo. Let's go to Tagaytay. Let's go! Haba na ng box ko doon. You and I, we're trouble inside. Beating hearts don't lie. An empty page, a story to write. I'm in love, you're divine, and it's all in our signs. We're going away. Get your bag, check the tag. Decision is made. Lock your door, need no more. It's already paid. Cancel your bill for a ride. Tagaytay, napakalamig. Kahit hindi summer, presko at malamig talaga dito sa Tagaytay. Less than 2 hours lang from Metro Manila. Pwede ka na magpalamig, magpahangin, magpapresko at mamasyal. Dito sa Tagaytay, kagaya ng ginagawa namin, nagpipiknik kami ngayon. Hi Mami, hi Scarlett. Tapos si Pinky yung nagsushoot ng video. Ngayon, isa ka ba dun sa may mga feeling na parang gusto mong mag-picnic kagaya nito, mag-travel, mag-camping, mag-shoot ng mga content kagaya ng ginagawa ko ngayon, or mag-work online kahit saan. Pero syempre sa mga ganitong klase ng outdoor activities, ang isa sa pinakamalaking problema natin, kuryente. Ngayon susubukan natin yung naisip na solusyon ng DJI sa mga ganitong outdoor activities. Ito yung DJI Power 1000 Mini. Titignan natin kung kaya ba niya at capable ba siya sa mga ganitong klase ng outdoor activities. Ito ang bagong DJI Power 1000 Mini. Isang compact pero surprisingly powerful portable power station na perfect para sa creators, campers, travelers, at kahit everyday backup power sa bahay. And honestly, ang pinakaunang mapapansin mo dito, ang liit niya. This is considered one of the smallest 1 kWh power station sa industry. Literal na one hand carry siya. Kasya sa trunk ng kotse, ilalim ng table, o kahit sa maliit na space sa camping setup mo without feeling bulky. Parang maliit lang na storage box, pero ang laman, serious power. Despite the size, kayang magbigay ng stable 1000 watts output. Ang ibig sabihin, kaya niyang i-power ang mga everyday devices mo like laptops, cameras, minifan, ilaw, speakers, at marami pang iba. At dahil efficient siya, mas tumatagal ang battery life habang ginagamit. So kung mahilig ka sa outdoor shoots, road trips, o emergency backup setup, malaking bagay ito. Isa sa pinaka-convenient dito, maraming charging options. Pwedeng via AC wall charging, solar charging, or car charging. So kahit nasa bundok ka, nasa biyahe, o brownout sa bahay, may paraan ka pa rin para mag-charge. Ito medyo underrated pero sobrang useful. Meron siyang built-in retractable 100 watt USB-C cable. Hila lang kapag gagamitin, tapos auto-retract after. Walang sabit, walang kalat, walang nawawalang cable. Simple feature pero sobrang satisfying gamitin. May built-in LED light din siya with adjustable
adjustable brightness. Pwedeng pang camping light, emergency light, mood light, o kahit madaling araw na setup habang nag-e-edit ka sa labas. From dim hanggang bright, ikaw ang bahala sa vibe. At syempre, hindi lang power ang focus dito, pati safety. Rugged at durable ang structure niya, designed para sa shocks, drops, at long-term use. Lithium-ion phosphate battery cells pa ang gamit, which means mas safe at mas matagal ang lifespan, around 10 years. Isa pang impressive, tahimik siya. Below 30 decibels lang habang nagcha-charge. So, pwede kahit gabi without disturbing your sleep. At may UPS mode din with ultra-fast response time, meaning kapag nawalan ng kuryente, mabilis siyang sasalo ng power para tuloy-tuloy ang work mo. Perfect for editing setups, gaming, or important devices. Overall, ang DJI Power 1000 Mini feels like one of those devices na better to have before you actually need it. Compact, powerful, quiet, at sobrang convenient gamitin. Whether content creator ka, traveler, camper, o gusto mo lang ng reliable backup power, this is definitely worth checking out. DJI really made portable power feel portable. O sige, tignan natin kung ano ba talaga yung mga mapapansin ko dito sa DJI Power 1000 Mini. Siyempre, kung totoo ba yung mga nakasulat dun sa specs niya. Unang-una ko napansin, very obvious, napakaliit lang niya. Parang yung sukat niya, kung ikukumpara ko siya sa kahon ng sapatos na medyo mas mataas lang ng konti at mas maiksi. So kung ang sukat ng paa mo ay mga 6, ganun yung haba niya. Parang mas malaki lang siya ng konti sa lunchbox. Ito napansin ko kasi nakailang mga power stations na rin ako na nahawakan. Iba-ibang brand, iba-ibang model. Ang napansin ko dito, despite sa size niya na maliit, ay mas mabigat siya sa mga ibang brand na kasing laki niya. Parang pwede ko siyang pang-workout eh. At dahil may kabigatan siya, ang masasabi ko, isang indication yun na meron siyang solid na laman sa loob or hindi tinipid sa pyesa kung ano man meron na nagpapabigat sa kanya. Feeling ko yung part na nagpapabigat sa kanya is yung heavy duty niya na battery. Kaya siya ganun kabigat kahit siya ay maliit. Ano ba yung mga nakikita ko dito? Meron ako nakikita na retractable Type-C na cable pang charge. Ang haba nito ay maiksi lang ng konti sa 1 meter. So pwede mo siyang hatakin ng ganyan, tapos pag hinatak mo ng konti pabalik, yun, babalik siya mag-isa. So hassle-free dahil hindi ka mawawala ng Type-C kung anytime gusto mo mag-charge. So halimbawa, mag-charge ka ng cellphone, hatakin mo lang ng ganun, charging na agad. Yan, So siya ay 100 watts. So ayun, kung gusto mo mag-charge gamit ito at wala kang cable na Type-C, hindi ka na mawawalan dahil nandyan lang siya. So para sa akin, napakagandang feature nitong retractable na Type-C USB na to dahil anytime, pag kailangan mo ng pang-charge, power up ng Type-C, nandyan na agad yan. May mga laptops tayo na pwedeng i-charge using Type-C, mga cellphones, kadalasan na di ba pang gadget, okay na okay yan para sa akin. Meron ako nakikita dito na dalawang USB, yan yung standard na size ng USB for charging, na may maximum na 12 watts. So typically, yung mga nakikita ko na ganito, nasa 10 watts lang, ito ay 12 watts. So mas mabilis siya in terms of pagcha-charge. At meron din ditong maliit na USB o yung Type-C port na pwede mong saksakan ng Type-C dyan sa mga iPhones, usually mga cellphones natin, mga Type-C na yan. 100 watts naman yung maximum nito. 100 watts, ibig sabihin mabilis siya mag-charge. Punta naman tayo sa kanyang mga AC or alternating current outputs. Ang nakikita ko dito ay 1, 2, 3, 4 na outputs ng AC, 220 volts lahat yan. So hindi ka makukulangan ng saksakan dahil 4 yan. Kung meron kang electric fan, mga air pump, yun yung mga usual na ginagamitan natin ng ganitong saksakan kapag nasa outdoors tayo. At nakikita ko rin dito na meron siyang ilaw, na itong ilaw na to ay pwedeng low light tapos dahan-dahang palakasin, magiging mas bright siya. So depende kung anong mood ang gusto mo, depende sa kung gaano kalakas na ilaw ang kailangan mo, pwede ang ilaw na to. Sa mga pang-charge naman, ang inputs na nakikita ko dito ay dalawa. Meron siyang DC input tsaka AC input. Ayun. So dito sa DC input, pwede nating i-charge siya using solar panel or pwede rin natin siyang i-charge kagaya nung ginawa natin nung papunta tayo dito dun sa battery alternator ng sasakyan. At ang isa pang input na nakikita ko dito ay itong AC input. So ito naman yung grid, yung typical na kable na ginagamit natin sa mga likod ng computer, sa rice cooker, yun yung kable na yun. Ay, meron pala ako dito. Ayan yung ganitong klase ng wire, yan nandyan. Pero may kasama na rin ito na iwan ko dun sa loob ni Netoy. I-charge mo siya dyan.
At napakabilis ng charging time nito kapag sa AC. Nung sinubukan ko siyang i-charge, tahimik. Hindi siya istorbo kung sa gabi mo siya i-charge pag matutulog ka na. Less than 30 decibels lang yung kanyang tunog kapag china-charge. So, sige, subukan natin kung ano ba talaga yung kaya niya. Sasaksakan ko naman kung ano-ano. Unahin ko na to. Ayan. So, saksak na natin tong cellphone ko dahil lobat na rin naman. Ito yung ginagamit ko kapag nagdo-drone ako. Ayan. So, gamit tong cellphone na to, meron siya ngayong output na 16 to 17 watts output. Gamit ito. By the way, ang maximum niya na output na kayang isupply sa mga devices na i-charge mo sa kanya ay 1,000 watts or 1 kilowatts. So, nasa 16 watts pa lang ako sa isang cellphone. Meron pa akong 984 na pwedeng output ako din sa kanya. So, dagdagan pa natin. O, big time na natin agad. Heater, water heater. Lagyan lang natin ng tubig. Siyempre sa mga camping, sa mga picnic kagaya nito, mga outdoor activities, masarap humigop ng may init na kape, mainit na sabaw. So, kailangan natin ng pang-init. Kaya, subukan natin kung kaya ba nitong power station na to ang mag-init ng tubig gamit ang water heater. Saksakan natin dyan. On natin yung AC. Water heater. Ayun, naka-on na. 430 watts. So, itong 16 watts na galing sa cellphone or papunta sa cellphone, kasama itong water heater, meron na tayong 430 watts output. 100% pa rin siya. O, charge natin tong DJI Mavic Mini 1 ko. By the way, ito palang DJI Mavic Mini 1 ko is already 6 years old. 6 to 7 years old na siya. But still, working fine. Okay na okay pa rin. Charge din natin ang ating drone. Alright, ayun, charging. Pero halos konti nang nabawas lang sa kanya. Say, subukan nga natin dito sa 12 watts. Dito natin siya isaksak. Ayun, charging. Oh, konti lang. Konti na dagdag, parang 5 watts lang. O, charge natin yan. Charge tayo ng ilaw. Itong mga gantong ilaw, kailangan natin to sa mga content, lalo pag madilim. Ayun, charging. Halos hindi na dadagdagan. Kayang-kaya. Ano pa? Charge tayo ng portable na electric fan. Sama natin. Oh, nadagdagan ng 10 to 12 watts. Ayan. Charging din siya. Malapit ng kumulo. Ayan na. Nararamdaman ko na. Pakinggan nyo. Ilang minuto pa lang malapit ng kumulo yung tubig natin. Ayan o, nagkakaroon na ng konting build-up ng mga bubbles. Subukan natin dito sa kanang Type-C. Charge natin to isang cellphone. Ayan, charging. For a total of 457 watts. Yun pala, ang dami nang naka-charge, 456, 457 watts pa lang yung output natin. Eh hanggang 1,000 watts siya. Tignan nyo naman kung gaano karami yung nakalagay. So kung gagamit ka ng mga electric fan, rice cooker, definitely kayang-kaya niya. Siguro barena, grinder, kayang-kaya yan. Kasi meron na ako ditong water heater pero yun pa lang yung na-output niya na power from this power station. Charge tayo ng walkie-talkie. Kailangan din natin to sa mga outdoor activities. Siyempre for communication, for safety. Halos walang nadagdag. Ayun, charging. Ayan na, ganyan na karami naka-charge sa kanya. And sa dami nito, at kanina pa sila nakasaksak, kasama na tong water heater which is napakalakas kumuha ng kuryente. 2% pa lang yung nababawas at kumukulo na yung tubig natin. Oh, boiling na. Kumukulo na. Pwede ko na ngayon tanggalin or bunutin itong saksak ng water. Ayun, bagsak agad yung power. Tingnan nyo. Tinanggal ko to. Lahat ng naka-charge na yan ay may total output pa lang. Tinanggal ko lang yung tubig ha. Lahat ng naka-charge na to, meron tayo ditong drone, ilaw, walkie-talkie, 2 cellphones at itong mini electric fan. Lahat lang yan ay may output power na 34, 32 to 37. Ayun, to 38. Yan, gumaganon-ganon lang siya. So 32 to 38 watts power output lang. Lahat yan naka-charge na yan. Impressive, no? Dahil madalas sa mga brownout sa mga bahay natin, tingnan natin kung pwede rin maging backup itong DJI Power 1000 Mini. So kung magluluto tayo sa rice cooker, tingnan natin kung kaya. Natin AC. Ayun, gumagana sa rice cooker. Nagko-consume siya ngayon ng 494 watts ng kuryente. So kaya niya ang rice cooker. Subukan natin sa electric fan. At habang nagsasayang ka, syempre brownout nga, mainit yung panahon. Tingnan natin kung gagana rin siya kapag sinabayan pa natin ng electric fan. Habang nagsasayang ka sa rice cooker, gumagana yung electric fan. Number 1,
Number 2. Number 3. Kayang-kaya ng DJI Power 1000 Mini na pagsabayan ng electric pan at rice cooker. At tignan nyo to, 548 watts lang yung output niya. So, meron ka pang natitirang around 450 watts na pwedeng isaksak sa kanya. So, mga 3 pa siguro na electric pan. So, sa experience ko sa pagka-camping, sa mga outdoor activities, sa pagta-travel, sa mga picnic kagaya nito, kaya bang solusyonan ng DJI Power 1000 Mini yung problema natin sa kuryente sa mga ganitong klase ng outdoor activities? I'm highly confident kayang-kaya niya. Pwedeng-pwede siya. Hindi lang siya simpleng power station, napakarami niyang kuryente or energy na kayang isupply sa ating mga devices during outdoor activities. So, good job DJI. This is a very good power station. So, kung isa ka sa mga naghahanap ng power station kagaya nito para sa mga outdoor activities na gusto mong gawin, I highly recommend DJI Power 1000 Mini. Okay na okay to, walang halong showbiz para sa akin. Sulit na sulit ang power station na to. Yung link kung saan mo siya pwedeng makita or mabili ay nasa description ng video na to. Ilalagay ko na rin sa pinned comment dyan sa comment section. If you want to check it out, kung meron kang budget, ito yung pinaka-okay na power station sa price range niya. Para sa akin, okay na okay ang DJI Power 1000 Mini. Maliit lang siya, compact, pero marami siyang energy na kayang isupply para sa mga devices natin. Thank you so much DJI. Kung hindi ka pa nakasubscribe, isubscribe mo na yan at i-hit yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na ina-upload ko. Marami tayong parating na mga camping, travel adventures sa channel ito. So, stick around. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless.